Paano nga ba nakuha ni Song Jinwoo ang 100,000 mana na makukonsider nating bottomless na kapangyarihan? At bakit nga ba si Song Jinwoo ang napili bilang The Chosen One? In this video, babalikan natin kung paano na-obtain ng ating bida ang puso ng isang King of the Death, which is ang Blackheart, upang magamit into full potential lang tunay na kapangyarihan ng isang Shadow Monarch. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang eksenang ito kung saan naghanda si Jinwoo na umalis sa bahay para harapin ng final quest. At mayroon na lamang siyang 1 minuto para official nang sabihin ng system kung saan lilitaw ang gate for the final quest. Ipinakita ang building na winasak ni Jinwoo nung nakalaban niya ang mga orcs sa school ni Jin-A at hindi makapaniwala ang staff ng Hunter Association na mayroon na namang lumitaw na gate sa parehong lokasyon. May bigla na namang pumasok na tao sa off-limit area at pinigilan niya ito. Ito pala ay si Song Jinwoo at tinanong kung gaano nakatagal ang gate nung huli itong nagpakita. Sagot ng staff, 3 days. Nainis si Jinwoo dahil parang pinaglalaruan daw siya ng system dahil sinabi nito magpapakita ang gate pagkatapos maubos ang oras. Ngunit 3 days na palang nagpakita ang gate. Sinabi ni Jinwoo, ang gate na ito ay napakamapanganib at wika ng staff, isa lang daw itong C-rank gate. Tugon ni Jinwoo na kailangan ng pabalikin kaagad ang mga hunter dahil kung hindi silang lahat ay mamamatay. Kaagad pumasok si Jinwoo sa gate at sinabing papauwiin daw niya ang mga hunter na nasa loob. Nakita ng mga hunter ang isang malaking pintuan at napagtanto nilang kwarto ito ng boss. Biglang dumating si Jinwoo at nagsalita na ikinagulat ng lahat dahil hindi nila napansin na may ibang tao na palang dumating. Sinabi ni Jinwoo ang pintuan na yan ay ang Double Dungeon, isang trap na hindi nila magugustuhan. Nanggaling na siya sa loob nito at nakasurvive kaya alam niya kung gaano ito kapanganib. Sinubukang buksan ni Jinwoo ang pintuan ngunit hindi ito mabuksan at sinabi ng system na kailangan niyang gamitin ang key para mabuksan ang pintuan. May lumapit kay Jinwoo at sinabing ang dungeon na ito ay binili ng kanilang guild kaya walang karapatan si Jinwoo na paalisin sila. Kahit isa daw itong strong hunter, hindi si Jinwoo ang dapat magdesisyon sa raid na ito. Sinabi ni Jinwoo hindi daw niya pipigilan ang mga hunter at kung sino mang may gustong pumasok sa loob, malaya itong makapasok. Nagdesisyon ng hunter kanina na siya ang papasok sa loob at sinabi ng system na wala daw permit ang pumasok na tao sa loob ng Cartenon Temple at bigla itong inatake ng Colossal Knight na nakabantay sa pintuan. Buti na lang nahawakan ni Jinwoo ang kanyang armor kaya nakaligtas ang hunter. Sinabi ni Jinwoo ang nasa loob ng kwarto ay punong-puno ng mga creature ng katulad kanina na umatake sa kanya. Kaya tinanong niya ang hunter kung gusto pa ba nitong pumasok. Seryosong sinabi ni Jinwoo sa mga hunter na kailangan nilang lumabas ngayon din sa loob ng dungeon at ipaalam sa Hunter Association na sabihing ang Double Dungeon ay muli nang nagpakita. Pumasok na si Jinwoo at sinabi ng system na nakapasok na ang taong may dala ng key kaya nagsara na ang pintuan at umilaw na ang mga torch sa loob ng Cartenon Temple. Nilapitan ni Jinwoo ang statuang may pakpak na may hawak sa 10 Commandments at sinabing, ikaw ba ang may simula ng lahat ng ito? Wala ka bang sasabihin? Bigla itong napangiti at sinabing sa wakas nakarating ka na rin. Binasag nito ang bato kung saan nakasulat ang 10 Commandments. Naisip ni Jinwoo kung bakit winasak ang tablet ng 10 Commandments at mukhang wala itong kwenta sa simula pa lang. Sinabi ng statua, mayroon daw itong halaga, ngunit hindi daw yun importante. Sagot ng ating bida, ikaw ba ang tumawag sa akin? At sagot nito, siya daw ang tumawag kay Jinwoo. Tinanong ng ating bida kung isa ba itong monster. Wika ng statua, mali daw ang tanong ni Jinwoo. Dapat ang itatanong daw niya kung sino siya. Dagdag pa nito na ito na yung final test ni Jinwoo. Kapag nakatayo pa rin ito pagkatapos ng test, sasabihin daw niya ang lahat at bibigyan niya ito ng reward. Habang ang mga Colossal Knight nagsimula ng humakbang towards Jinwoo. Tinawag ni Jinwoo ang Shadow Soldier, ngunit bigla itong nag-snap at sinabing hindi daw yan pwede sa kanyang final test dahil gusto lang daw niyang masubukan si Jinwoo at hindi siya interesado sa ability nito. At kahit recovery status hindi niya magagamit at hindi daw makakalabas si Jinwoo kung hindi matatapos ang final test. Malapit na ang mga Colossal Knight at napansin niyang kaya pa niyang ma-access ang inventory. Ngunit bigla siyang inatake ng isa sa mga Colossal Knight, buti na lang nasa low ni Jinwoo ang weapon at kaagad niya itong binali pagkatapos inahagis pabalik direkta sa ulo. Tumalon si Jinwoo papunta sa weapon na inihagis niya,
para mas lalong bumaon ang weapon sa ulo nito. Samantalang may sumunod na umatake sa kanya gamit ang palakol, kaya kinuha ni Jinwoo ang dalawang dagger at parang dumaan lang sa kanya ang palakol dahil walang kahirap-hirap itong hinati ng ating bida. Tumalon si Jinwoo papunta sa kabilang knight at kaagad niyang ibinaon sa ulo ang dalawang dagger. May pumana kay Jinwoo ngunit iniwasan lang niya ito ng kaunti at hinati niya ang arrow sa dalawa pagkatapos sinipan niya ito pabalik direkta sa ulo ng Colossal Knight. At makikitang parang tinamaan ng shotgun ng ulo ng knight mga lords. Nasihan ng statua at sinabing na-achieve daw nito ang tunay na kakayahan sa katawan ng tao. Subalit maaga pa daw para matapos ang test, kaya nagulat si Jinwoo sa kanyang nasaksihan dahil tumayo ang statua ng gods upang sumali sa laban. Biglang napansin ni Jinwoo ang statua ng god na umiilaw ang mga mata at napagtanto niyang huli na ang lahat para iwasan ito. Ginamit ni Jinwoo ang Commander Touch upang hawakan ang tatlong Colossal Knight para gawing shield sa laser beam ng statua ng god. Nag-upgrade ang Commander Touch skills ni Jinwoo at naging Commander Authority. Ngunit sa pagbaba ni Jinwoo ay kaagad nag-follow up ng atake ang statua ng god. Ngunit kaagad naman itong naiwasan ni Jinwoo since nasa baba na siya. Ginamit ni Jinwoo ang speed skills upang mabilis itong makalapit sa statua. Ngunit sinubukan nitong apakan siya. Hindi tumama kay Jinwoo ang pag-apak ng higante sa sobrang bilis ng ating bida, kaya tumalon si Jinwoo papunta sa itaas upang makalapit sa ulo. Subalit kaagad naman itong nag-follow up ng laser beam attack. Ginamit ni Jinwoo ang Commander Authority upang mahawakan ang balikat nito at kakaiba ang upgraded Commander Authority dahil noon nahahawakan lang niya ang kalaban sa malayo at ngayon parang mayroon na itong hindi nakikitang tali na pwede niyang hilain. Nakarating na si Jinwoo sa balikat ng statua at kaagad itong nag-unleash ng 1,000 cuts towards sa mukha nito. Ngunit ngumiti lamang ang statua kay Jinwoo pagkatapos ng 1,000 cuts. Napansin ng ating bida na hindi niya ito kayang patayin sa pamamagitan ng slash ngunit may naiwan namang scratch sa mukha nito. Tumalon si Jinwoo sa mukha ng statua at hinawakan niyang scratch. Pagkatapos hinanda ang kanyang malawan punch man na kamao at pinakawalan niya ito direkta sa scratch mismo ng mukha upang wasakin ang mukha ng statua. Napangiti ang main statua na may control sa lahat dahil na-counter daw ni Jinwoo ang kanyang creation habang muli na namang nagpakawala si Jinwoo ng napakalakas na suntok at makikitang nag-wave ang mukha ng statua sa lakas ng impact ng suntok ng ating bida. Subalit hindi pa tapos mga lords dahil nagpakawala na naman si Jinwoo ng suntok sa pangatlong pagkakataon kung kaya basag ang kalahating mukha ng statua at bumagsak ito. Bumaba na si Jinwoo at sinubukan na naman siyang atakihin ng mga Colossal Knight subalit ginamit niya ang Commander Authority upang padapain ang lahat ng Knight in just a single hand lamang. Pumalakpak ang main statua at sinabi ni Jinwoo ang promise daw nito sa kanya, ngunit wika nito, hindi pa daw tapos ang final test dahil nakatayo pa siya. Sinabi ng system na mayroon siyang emergency quest, kailangan daw niyang talunin ng kalaban na ito at kung hindi titigil ang tibok ng kanyang puso. Tinanong ni Jinwoo kung sino nga ba talaga siya. Since nagpupumilit daw si Jinwoo kaya sasagutin niya ang tanong. Siya ang architect, ang creator ng system. Satisfied? Alam nyo bang sobrang angas pala talaga kapag masusuot mo ang Janmak t-shirt, lalo na't napaka-komportable pala nitong suotin dahil sa telang high premium quality at napakakapal pa. At hindi ko talaga pinagsisihan na araw-araw ko tong sinusuot dahil sobrang angas ko palang tingnan, yung tipong lahat ng tao ay titingnan ka sa sobrang tingkad ng kulay ng DTF printing natin. At ang pinakamaganda sa lahat, sale ngayon sa Shopee ng up to 30% off. Kaya saan ka makakakita ng high premium quality na sobrang angas at napakaganda pa ng print quality? Limited orders lang po tayo mga lords, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Lumipat ang eksena sa labas ng gate. Dumating na ang head ng monitoring department na si Wo Jinchul at nagdala ng 7 Elite Hunter ng Hunter Association. Ngunit nang papalapit pa lamang si Jinchul sa gate, naramdaman niya kaagad ang nakakatakot na magic na nasa loob ng gate na parang may reaper na handa siyang pugutan ng ulo. Inimungkahi ni Jinchul sa staff na magtawag ng S-Rank Hunter for backup, kaya tinanong niya kung mayroong major guild na naka-standby na handang mag-participate sa raid. Tugon ng kanyang tauhan na handa na daw mag-participate si Choi Jong-in at Cha Hae-in ng Hunter Guild. Pagkatapos lumipat ang eksena kay Jinwoo. Biglang umikot ang 6 na pakpak ng architect at nag-turn into 6 arms at tinalo pa si Ryumin Sukuna sa dami ng kanyang braso in total of 8 arms.
Nagulat si Jinwoo sa kanyang nakita ngunit hindi niya napansin ang biglaang pagkawala nito dahil kaagad itong nagdash sa kanyang harapan at nag-unleash ng suntok gamit ang tatlong kamao. Sinubukan ni Jinwoo na mag-cover ngunit masyado itong malakas at dalawa lang ang kanyang braso laban sa tatlong kamao kaya tumalsik ng napakalayo ang ating bida sa sobrang lakas ng suntok at bumangga ito sa pader. Ininda ni Jinwoo ang sakit ngunit mas pinili niyang muling gumalaw dahil muli itong nag-follow up ng atake subalit mas mabilis talaga ang Architect dahil nakahabol pa rin ito sa kanya. Nagulat ang Architect dahil hindi tumama ang kanyang mga pinakawalang suntok, sa halip nakikita niyang tinatapik lang ito ni Jinwoo habang galit na itong nakatitig sa kanya. Na-amaze ang Architect dahil lumampas ang kanyang expectation kay Jinwoo at makikitang tumama ang kanyang suntok sa mukha ng ating bida subalit pilit nitong makabalik kahit dumudugo ang mukha nito para lang makapag-counter sa kanya. Tumama ang suntok ni Jinwoo direkta sa mukha mismo ng Architect kaya napaatras muna ito at makikitang basag ang mukha sa lakas ng suntok ni Jinwoo. Sinabi ng Architect na hindi niya akalaing mapapalaban siya ng ganito kahirap sa isang tao lamang sa haba ng panahon na siya ay nabubuhay. Samantalang si Jinwoo napansin niyang may tumagas na dugo habang tinitingnan niya ang kalaban kaya napahigop ito ng hangin at naisip niyang alam ng kalaban kung gaano siya kalakas ngayon since in-invite siya nito nung umabot siya sa level 100 kaya alam niya na makakaya niya itong talunin. Sinabi ni Jinwoo hindi pa rin daw sinasagot ng Architect ang kanyang tanong kung bakit ginawa nito ang system, bakit siya pinili upang maging player at ano ang pwedeng mangyari sa buong mundo. Wika ng Architect habang pasalakay na siya towards Jinwoo, naunawaan daw niya ang sinabi ni Jinwoo. Nag-aalala ito na baka hindi na makakakuha ng sagot sa kanyang mga katanungan pagkatapos ng final test kung ang creator ng system ay patay na. Umiwas si Jinwoo sa pagsalakay ng Architect dahil nasa disadvantage siya kapag close combat fight ang labanan, kaya ginamit niya ang Commander Authority laban sa Architect. Ngunit mayroon din palang skills ang Architect na same kay Jinwoo, kaya nag-clash ang kanilang Commander Authority at nagkaroon ito ng malakas na impact. Kaya napagtanto ng ating bida na kahit long range attack, useless pa rin against sa kalaban niya. Sinabi ng Architect na hindi daw importante kung mapapatay daw siya ni Jinwoo o hindi dahil ang mga sagot sa mga katanungan ng ating bida ay nakadecide na pagkatapos ng final test since ang lahat ay kanya nang idinisenyo. Habang ginamit nito ang Commander Authority upang kunin ang mga weapon. Tinanong ni Jinwoo kung paano pinlano ng Architect ang lahat ng ito at kung bakit siya nabigyan ng ganitong klaseng kapangyarihan. Sagot ng Architect, hindi siya ang pumili kay Jinwoo. Sa halip, against siya sa ideyang ito. Isa lang daw siyang designer ng player na kayang i-level up ng system at ang kanyang mga i-design daw ay napaka-perpekto. Naisip ni Jinwoo, wala na siyang oras, kaya wala siyang choice kundi makipagsabayan for close combat attack. Tumalo ng Architect at inatake siya nito, habang ang ating bida ay iniwasan muna ang atake ng kalaban saka na sumalakay for close combat fight. Inatake si Jinwoo ng Architect gamit ang 8 weapon na hawak nito at naramdaman ng ating bida na mayroong kakaibang nangyari sa kanya. Ang kanyang senses ay mas lalong tumatalas habang pasimpleng iniiwasan ang mga atake ng kalaban at nakapag-counter ng slashing attacks towards Architect. Napansin din ng Architect ang changes ng galaw ni Jinwoo. Capable ng i-block at i-dodge ang kanyang atake at the same time nakakapag-counter na ito sa kanya gamit lamang ang sarili nitong kakayahan. Mas lalong nagulat ang Architect nang napansin niyang nagawang makat ni Jinwoo ang kanyang mga braso at na-realize niya na ito ang dahilan kung bakit napili si Jinwoo. Ngunit isa pa rin daw ang tao si Jinwoo, kaya wala itong karapatan sa kanya na talunin siya ng ganito kasimple. Nagalit ang Architect at muling tumayo ang mga statua na tinalo kanina ni Jinwoo upang tulungan ng Architect. Subalit nasa ibang level na ang ating bida at 3 minuto na lamang ang natitirang oras kung kaya tumalun si Jinwoo ng napakataas na ikinagulat ng kanyang mga kalaban at ginamit nito ang Commander Authority sa kanyang paglanding towards ground upang magkaroon ng malakas na impact sa mga Colossal Knight na nakapalibot sa kanya. Kaagad sumalakay si Jinwoo at nagsagawa ng napakaraming atake at napansin ng Architect na naputulan na naman siya ng 2 braso. Muntik nang nahagip si Jinwoo sa espada ng Architect kaya napaatras muna ang ating bida. Ngunit napansin niyang bumangga siya sa isang shield at naaalala niya ang Colossal Knight na ito na siyang pumutol sa kanyang binti nung huli siyang nandito. Kaya kaagad binasag ng ating bida ang ulo ng Colossal Knight. 2 minuto na lamang ang naiwang oras at ang 8 braso ay nagawa ng makat ni Jinwoo
Jinwoo kaya kusang sumuko ang architect at sinabing natalo na siya sa laban. Tinuro ng architect ang sagot ng lahat at tinuro niya si Jinwoo dahil nasa sarili nito mismo ang sagot ng kanyang mga katanungan. Sinabi ng system kay Jinwoo na mayroong data na i-store sa kanyang memory at binigyan pa rin siya ng choices sa architect kung tatanggapin niya o hindi ang datang ito. Tinanggap ni Jinwoo ang data at napansin ng ating bida ang kakaibang liwanag. Napasok si Jinwoo sa kanyang sariling memorya at nakita niya ang isang malawak na lugar kung saan libu-libong beast monster ang kanyang nakita na nagmamarcha na parang mayroon itong pupuntahan. Napansin ni Jinwoo na parang may tinitingnan ng mga beast monster sa itaas, mga purple na kalangitan na parang gate at na-realize niyang ang lugar na ito ay hindi planet Earth. Nakita ni Jinwoo ang iba't ibang klaseng monster, ice elves, goblin, high orcs, giants at iba pa. At kapag ang mga ito daw ay napunta sa mundo ng mga tao, siguradong walang laban ng humanity at magkakaroon ng catastrophic destruction. Subalit ang kalaban nila ngayon ay hindi mga tao, sa halip ang kanilang mortal na kaaway at makikitang lumabas ang napakaraming Silver Angel Soldier upang harapin ang hindi mabilang na beast monster. Wika ng ating bida kung ano man ang mangyayari sa puntong ito, sana malalaman niya kaagad ang sagot ng kanyang katanungan. Naunawaan ni Jinwoo ang event na ito ay isang matinding war. Nagtipon-tipon ng lahat ng mga monster upang kalabanin ng hindi mabilang na Silver Soldier. At wala siyang ibang narinig sa moment na ito kundi ang ingay ng weapon at sigaw ng mga namamatay na monster. Dumalak ang dugo sa buong battlefield at ang hiyaw ng tagumpay sana ng mga monster ay naging sigaw at daing ng paghihirap. Masyadong malakas sa mga Silver Soldier kaya naging dominante ito sa laban at nagawa nitong matalo ang mga beast monster. Subalit ang kalamangan ng kanilang laban ay unti-unting nahinto nang dumating ang nag-iisang monarch. Nagsagawa ng shadow extraction ng monarch at binigas ang salitang Arise na may kasamang skills Monarch of Domain na ikinagulat ni Jinwoo nang nakita niya ang same ability na pinoposes niya at na-realize niya na ito ang nag-iisang Monarch of Shadow. Nag-turn into Shadow Soldier ang lahat ng Beast Monster kanina sa pagdating ng Shadow Monarch sakay ang kanyang kabayo. Ang mga Beast Monster kanina na kinalaban ng mga Silver Soldier ay isa palang sakripisyo. Subalit ito ang sakripisyo na hindi nagtatapos. Dahil sa pagbalik ng mga Beast Monster into Shadow Soldier, sila ang mga Army of the Dead na hindi namamatay o tinatawag na Immortality. Nakita ni Jinwoo ang Shadow Monarch na kaya nitong mag-summon ng napakaraming shadow at wala daw siya sa kalingkingan nito. Muling nagsimula ang matinding laban sa pagitan ng Shadow Soldier at Silver Soldier. Ang naging dominante kanina ng mga Silver Soldier ay walang kahirap-hirap na pinatay ng mga Shadow Soldier. Sa pagdating ng nag-iisang individual, ang buong laban ay nagbago at makikitang in just a single slash ng Shadow Monarch, walang kahirap-hirap na pinatay ang hindi mabilang na Silver Soldier. Nagsagawa ng pagsalakay ang Shadow Monarch at ginamit nito ang Commander Authority upang pabagsakin ang Silver Soldier na humaharang sa kanya. Kaya ang nalalapit na tagumpay ng mga Shadow Soldier at Monarch of Shadow ay malapit nang mangyari. Lumipat ang eksena sa Cartenon Temple. Nakapasok na si Jinchul sa loob ng dungeon kasama ang Hunter Guild. Naramdaman ni Choi Jong-in ang matinding mana sa loob ng pintuan at ayon kay Cha Hae-in ang manang ito ay hindi galing kay Song Jin-woo. Narinig lang ni Cha Hae-in ang rumors patungkol sa Double Dungeon at ngayon ay masasaksihan na niya at ito pala ay totoo. Kaya tutulong siya dahil malaki ang kanyang utang na loob kay Song Jin-woo. Naalala ni Jinchul na sinabi ni Jinwoo sa kanya na hindi siya ang nag-clear ng Double Dungeon, ngunit ang pinagtataka niya bakit bumalik si Jinwoo sa lugar na ito. Binuksan ni Choi Jong-in ang pintuan at nagulat siya sa kanyang nakita, mga basag na statua at grabe ang nangyaring damage sa buong lugar. At napansin din ni Jinchul na totoo ang nasa report sa loob ng Double Dungeon. Nagulat ang lahat nang may biglang nagsalita sa gilid at sinabing wala siyang inimbitang tao sa loob at mukhang isa daw itong kakaibang sorpresa at makikitang unti-unti nang nagge-generate ang pakpak at braso ng architect. Nagulat ang mga A-rank hunter ng Hunter Guild kung totoo nga ba talagang nagsalita ang isang monster at kaya nitong makipag-usap sa isang tao. Sagot ng architect na tumahimik silang lahat dahil natutulog ang king. Nakita nila na si Jinwoo ay nakatayo na parang nasa ilalim ng kapangyarihan. Ngunit biglang umatake ang architect at pinatay ang tatlong hunter at sinabing ang mga taong ito ay gagawin niyang offer sa nag-iisang king. Lumipat ang eksena sa memory ni Jinwoo. Biglang nag-appear ang dalawang gate sa harap ng Shadow Monarch. Isang red gate at blue gate at parang halo purple ata ang kalalabasan nito mga lords. Pagkatapos lumabas ang hindi mabilang na Demon Knight Soldier sa Blue Gate.
Habang sa Red Gate naman, lumabas ang higanting White Fang Wolf kasama ang Demon Beast Monster. At makikita natin ang napaka-familiar na aura na kaharap ngayon ang Shadow Monarch na magsisilbing leader ng kalaban, kaya tiningnan ng Monarch of Shadow ang kalaban mata sa mata. Lumipat ang eksena sa Cartenon Temple at makikita nating pinapagaling ng mga healer ang mga sugatang hunter at si Choi Jong-in ang nagsisilbing leader sa laban na ito. Samantalang ang mga Colossal Knight ay unti-unti na ring nagge-generate upang kalabanin ang mga hunter. Sinabi ng Architect, bibigyan niya ng chance ang mga hunter na masaksihan ang kapanganakan ng king kung buhay pa ang mga ito pagkatapos ma-destroy ang lahat ng kanyang puppets. Napansin ni Choi Jong-in ang enormous power na nanggaling sa mata ng malaking statua, kaya sinabihan niya ang kanyang mga kasama na mag-ingat. Naiwasan ng mga hunter ang laser beam habang si Choi Jong-in dali-daling lumipat ng posisyon para mag-counter-attack towards sa malaking statua at isang fire laser din ang pinakawalan ni Choi Jong-in sa mukha nito. Habang si Jinchul naghanda ng isang malakas na suntok at inatake niya direkta sa mukha mismo ng Colossal Knight. Ngunit nagulat si Jinchul dahil dumikit lang ang kanyang kamao na ikinagulat din ng kalaban niya dahil akala siguro nito mababasag na ang kanyang mukha. Nagkaroon ng malaking pagsabog ang mukha ng Colossal Knight dahil inatake ito ni Choi Jong-in at sinabi niyang mag-ingat ang lahat dahil ang mga ito ay mayroong high resistance sa physical attack. Ngunit nagulat siya dahil pati magic attack wala pa ring effect sa mga Colossal Knight, mataas pa rin ang resistance against magic spell. Napansin ng mga A-rank hunter na hindi tumatalab kahit anong klaseng atake sa kalaban nilang monster. Nainis si Choi Jong-in dahil parang nauubusan sila ng paraan para talunin ang kalaban. Kaya wala siyang ibang naisip na paraan kundi gigisingin si Jinwoo. Nagpakawala ng fireball magic si Choi Jong-in towards Jinwoo upang magising ito. Subalit nagawa itong mapigilan ng Architect, ginamit nito ang sariling braso para lang hindi tumama kay Jinwoo ang fireball magic. Nagalit ang Architect dahil kaagad nitong inatake si Choi Jong-in at sinabing sino daw ito para gisingin ng king sa pagkakatulog. Napatulala si Choi Jong-in, akala niya katapusan na niya, buti na lang kaagad nag-rescue si Jinchul kasama ang mga elite hunter ng Hunter Association. Sinabi ni Jinchul kay Cha Hai-en na sila na ang bahala sa monster na ito basta gisingin lang ni Cha Hai-en si Jinwoo kahit anong mangyari. Samantalang si Jinwoo nagulat sa kanyang nasaksihan, isang matinding laban sa pagitan ng Demon Soldier at Shadow Soldier. Ang mga Shadow Soldier ay patuloy lang nag-generate kahit ilang beses pa itong nawawasak na parang mayroon daw bottomless na mana ang Monarch of Shadow at na-realize ng ating bida kung siya ang nasa pwesto nito, kanina pa siya nauubusan ng mana. Nakita ni Jinwoo na pinapatay ng mga Demon Knight at Demon Magic Beast Monster ang mga Shadow Soldier na walang pagdadalawang isip. Kaya napagtanto ni Jinwoo kung ang laban na ito ay sa pagitan lamang ng mga monster at Silver Soldier, bakit nagkakaroon ng away sa pagitan ng parehong panig. Kaya na-realize ni Jinwoo na mayroong internal conflict na nangyari o di kaya ang Shadow Monarch ay hindi talaga lumalaban sa side ng mga monster. Tapos na ang laban at nagawang talunin ng Shadow Soldier ang mga Demon Soldier habang nakaupo ang leader ng kalaban at makikitang pagod na ito sa pakikipag one-on-one battle against Shadow Monarch. Nilapitan ng Monarch of Shadow ang kalaban at tinanong niya ito kung bakit nitong napili na traidorin siya. Sagot ng kanyang kalaban na wala siyang kwenta. Hindi niya nagawang patayin ang Shadow Monarch. Tinanong muli ng Shadow Monarch kung bakit siya nagawang traidorin nito. Ngunit tumawa lamang ito at nagsalita ng kakaibang lingwahe na siya lamang ang nakakaintindi. Ginamit ng Shadow Monarch ang Commander Authority upang palapitin nito sa kanya at hinawakan ang liig nito. Patuloy pa rin sa pagsasalita ang kalaban ng kakaibang lingwahe hanggang sa binawian ng Shadow Monarch ang buhay nito. Nakita ni Jinwoo ang mga mata ng kalaban at ito ay napaka-familiar sa kanya na parang nakita na niya ito noon. Kinuha ng Shadow Monarch ang maskara ng kalaban at nakita niyang ito pala ay si Baran, ang Demon King. At napansin ng ating bida ang kanyang vision ay nasa harap na ni Baran na parang siya mismo ang pumatay kay Baran. Nakita ni Jinwoo ang kanyang sarili as a Shadow Monarch at napansin niya ang kanyang puso kung saan nadagdagan ito ng isa pang itim na puso, and I guess ang puso mismo ng Shadow Monarch ay nasa katawan na ni Jinwoo. At nakita niyang tinitingnan siya ng mga Silver Soldier na parang kilala siya nito at ito rin ang hinihintay nila.
Lumipat ang eksena sa Parthenon Temple. Nagkaroon ng matinding one-on-one na laban sa pagitan ni Cha Hae-in at ng Architect. Ginamit ni Cha Hae-in ng skills ang sword dance, kaya naging matindi ang kanilang bakbakan gamit ang espada, ngunit natamaan si Cha Hae-in sa balikat kaya napaatras ito sa laban. Tumawa ang Architect dahil hanggang dyan lang daw ang kakayahan ng mga tao laban sa kanya. Ngunit hindi naman siya na-disappoint sa mga tao dahil nasatisfy siya sa ipinakita nitong laban. Ang creation daw na idinisenyo niya ay kayang mag-respond sa kahit anong prediksyon na pwedeng mangyari, kaya hindi ito kayang wasakin ng mga tao. Biglang sumabog ang mukha ng Architect habang nagsasalita na ikinagulat niya, at kagagawan pala ito ni Choi Jong-in na wika nitong kailangan nilang gisingin si Jinwoo dahil wala nang ibang paraan pa. Mabilis na tumakbo si Cha Hae-in papunta kay Jinwoo. Hawak-hawak ang duguan niyang balikat. Habang mabilis namang nakahabol ang Architect at sinubukan nitong hawakan ng balikat, ngunit mabilis nakaiwas si Cha Hae-in. Bumagsak ang Architect na hindi nahahawakan si Cha Hae-in at namangha siya sa reflexes nito at sinabing hindi na masama. Napansin niya na mayroong shadow sa balikat ni Cha Hae-in at ang rule sa loob ng Parthenon Temple ay wala dapat lumabas kahit isang shadow soldier, at naisip niya na inilagay ito ng king sa katawan mismo ng babae. Tinanong ng Architect kung ano ang relationship niya kay Jinwoo. Sinabi ni Cha Hae-in sila ay mga kaibigan at kailangan nilang iligtas si Song Jinwoo. Sagot ng Architect, sigurado ka ba na magagawa yan ng king? Dahil dito, binigyan ng chance ng Architect ang mga tao na masaksihan ang isang glorious event dahil sa araw na ito, ang The Greatest Monarch ay bababa sa mundo ng mga tao kaya mamamatay daw silang lahat dito ngayon din. Ngunit wika ng ating bida, sinong may sabi? Nagulat ang Architect sa kanyang narinig at bigla siyang sinuntok ni Jinwoo at makikitang basag ang mukha nito at sinabi ng ating bida, anong ginawa mo sa katawan ko? Nagulat ang lahat sa pagbalik ni Jinwoo at nakahinga ng malalim si Choi Jong-in. Inapakan ni Jinwoo ang mukha nito at sinabi ng Architect, hindi daw naging king si Jinwoo. Ngunit bakit nandito pa rin ito instead na yung isa? Na-realize ng Architect na si Jinwoo pa rin ang kaharap niya kahit nagpo-possess na ito ng kapangyarihan ng Blackheart. Napansin din ng ating bida ang napaka-insane amount of mana nang na-obtain niya ang Blackheart dahil nagkaroon siya ng Blackheart effect, ang plus 100,000 mana, in total of 109,443 mana. Napansin rin ni Jinwoo ang Blackheart na nakuha niya ay hindi galing sa system ng Architect dahil hindi man lang nito natapatan ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Subalit ang data na ipinakita sa kanya ay wala man lang siyang nakuhang sagot sa kanyang mga katanungan. Tinanong ni Jinwoo patungkol sa sinabi nito kanina na hindi siya ang pumili kay Jinwoo, instead against siya sa ideyang ito. Ngunit ano ang insaktong gawin ng isang player at ano ang gusto nitong ipagawa sa kanya? Na-realize ng Architect na parang tinraidor siya ng Monarch of Shadow at sinabi niya sa harap ni Jinwoo kung paano niya ito nagawa sa kanila. Kung akala daw ng Monarch of Shadow hindi siya hahabulin ng ibang monarch ay nagkakamali daw ito. Lumabas sa mga dagger ni Jinwoo sa space at itinutok ito sa mukha ng Architect at sinabing sagutin mo ang tanong ko. Tumawa lamang ang Architect dahil napaka-unpredictable daw ni Jinwoo at ito ang dahilan kung bakit daw ito napili. Napansin ng lahat ng mga hunter na kusang gumagalaw ang lahat ng mga statua papunta sa kanila at sinabi nito na kapag papatayin daw siya ni Jinwoo, wala nang makakapigil sa kanyang puppet. Sagot ng ating bida, what if papatayin niya ang Architect pagkatapos wawasakin ang lahat ng mga puppet na nandito? Nagulat ang Architect sa sinabi ni Jinwoo. Siya daw ang Architect, ang creator ng system, at kung papatayin daw siya ni Jinwoo, masisira ang system at babalik daw si Jinwoo sa pagiging irang hunter. Napangiti ang ating bida dahil naisip na niya ang bagay na yan noon pa. Ngunit alam niya na kahit mawala pa ang creator, hindi ibig sabihin ang system ay mawawala. Napadilat ang mata ng Architect sa sinabi ni Jinwoo na parang na-checkmate siya sa moment na ito. Kaya dali-dali niyang sinubukang manual na i-disable ang system upang mawalan si Jinwoo ng kapangyarihan, ngunit hindi niya akalaing hindi na siya nakakapasok sa loob ng system para kontrolin ito. At na-realize niyang nilock ng Monarch of Shadow ang system upang hindi na ma-access ng creator ang system na ginawa niya. Sinabi ni Jinwoo sa Architect na minsan na niyang naisip sa kanyang sarili, ginamit siya ng system kaya gagamitin din niya ito. At dagdag ng ating bida, maswerte daw siya dahil ang system na ginawa ng Architect ay isang malaking malfunction.
Nainsulto ang architect sa sinabi ni Jinwoo at sinabi niyang sino daw ito para pagsabihan ng ganyan ang kanyang creation. Ngunit huli na ang lahat dahil gamit ang 4 na dagger na inilabas ni Jinwoo, nagsagawa ito ng napakaraming slashes sa buong katawan ng architect na parang batong winasak ang mukha nito. Sinabi ng architect na gagawa daw siya ng propesiya. Kapag malalaman daw ito ng Pillar of Fire, isang hindi maiiwasang kamatayan ang darating kay Jinwoo. Sagot ng ating bida, hihintayin daw niya. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!